Isang mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo at simulan natin ating taon ng may pagpupuri at pagpasalamat sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, 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 dakila siya. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, puri't pagsambay alay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, buwalating ka. Tayo po lahat. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatian ka.
Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Tayo po'y magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo sa araw na ito na muli ay pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Diyos Ama, dinadalangin po namin sa inyo ang araw na ito ng Sabat, nawa ay kayo ang siyang lumabay at mag-ingat sa bawat isa sa amin. Pakadalangin po namin sa inyo ang aming gawain sa araw na ito. Pangunahin niyo po ang aming pagsambang gagawin. Ngayon din po, Lord, itinalapit po namin sa inyo ang mga tao na gagamitin nyo, ang magsasalita. Ama namin na nasa mga langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Ang pag-asa ko'y natatag sa kabanalan at hirap ng ngalang Jesus na tanyag higit sa lahat
pusong dalangin sa Diyos, lubhang mahabagin ay siya nating dapat gawin. Pagpapala ay kakamtin, ipamagitan kay Jesus ang ating magapagloob. Tutubunin tayong lubos, puso natin malulubog. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw yung aming malaking bato, Panginoon. Hayaan mo na lumapit po kami sa iyo na nagtitiwala na Ikaw ang Diyos ng buhay ng bawat isang kumilala at tumanggap po sa iyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, Ama. Hayaan mo na lumapit po kami sa iyo at magpasalamat, Panginoon, sa pagpasok ng 2021, Panginoon. Ang bagong taong ito na iyong ipinagkaloob sa bawat isa. Ama, marami pong salamat sa buhay, sa kalakasan, sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala, sa iyong pag-iingat sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat. Ama, lumalapit po kami sa iyo at hayaan mo na aming ilapit po sa iyo ang aming mga pagkakamali sa anumang kaparaanan. Kami ay nagkasala, Panginoon, at ito yung nagdulot sa iyo, Ama, ng kalungkutan. Kaya hayaan mo na ito'y itaas po namin sa iyo at aming pagsisihan, Panginoon. At alam namin, ang sabi mo sa iyong salita, kung ipinapahayag ni naman ang kanyang kasalanan, tapat ka at naroon ang iyong pagpapatawad. Panginoon, hayaan mo na amin ding ilapit po sa iyo ang aming sarili, siyasatin namin ang aming mga karumihan nga, at maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pagtanggap namin ng banal na hapunan. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, at patuloy naming dinadalangin ang kaayusan ng aming pananambahan. Dalangin namin sa iyo ang aming bansa, ang aming Pangulo. Patuloy mo siyang bigyan, sangkapan ng lahat ng kanyang pangangailangan upang sa kanyang pamamahala ay maging masaayos ito, Ama. Maging ang kanyang mga kasama sa gobyernong ito. Nawa, ang bawat isang miyembro ng kanyang gobyerno ay magkaisa sa anumang bagay na kanilang napag-usapan, napagdesisyonan upang ang aming bansa ay maging masaayos, Panginoon. Patuloy din namin dalangin, Panginoon, ang nararanasan ng buong mundo, ang COVID-19, ang may mga karamdaman, ang patuloy na sakit na kanilang nararanasan. Panginoon, patuloy po namin silang inilalapit. Ang kagalingan nawa, Panginoon, ang iyong ipagkaloob sa kanila. Panginoon, dalangin po namin sa iyo ang aming bansa. Dalangin namin sa iyo ang aming iglesia sa kanyang pangkalaganapan. Ang mga generales, obispo, lahat ng pastor, ang direktoryo, ang lahat ng iglesia na sa araw na ito'y sumasamba po sa iyo, Panginoon. Unang linggo ng taong ito, Panginoon,
kami ay sama-sama pong sumasamba po sa iyo, Panginoon. Hayaan mo na patuloy naming ilapit po ito sa iyo at ikaw ang Diyos na magkakaloob. Sa biyaya mo ang lahat ng aming mga panalangin sa kalooban mo ay magkakaroon ng katugunan. Patuloy namin dalangin din sa iyo ang aming iglesia dito sa Tipas, ang bawat sambahayan, ang kanyang konsilyo, ang mga magulang, ang mga ina, ang mga ama, ang mga anak. Panginoon, pagpalain mo po sila, Panginoon. Naway ang iyong salita ang patuloy nilang hawakan, pagtiwalaan, Panginoon, sapagkat ikaw naman ang Diyos na nagbigay sa amin ng iyong mga salita at aming pinanghahawakan ang iyong mga pangako. Samahan mo kami, Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapatuloy ng aming pagsamba, lalong higit ang iyong mensahe, ang lalaking itatayo mo sa aming kalagitnaan, pakabanalin mo siya, ang iyong salita, ang kanyang panghawakan, at anuman ang aming maririnig, ito'y naway magbigay hindi lamang ng kaalaman, kung papaano po namin ito isa sa buhay. Purihin ka, Panginoon. Marami pong salamat, Ama. Ang lahat na ito'y amin dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Sama-sama po nating bigkasin ang pag-amin ng kasalanan. O Panginoong Diyos, kami ay humaharap sa iyo bilang mga anak at lingkod. Umaamin na kami ay isinilang at nagpapatuloy sa kasalanan. Nilabag namin ang iyong mga utos. Hindi kami nakaabot sa iyong kaluwalhatian. Hindi ka namin iniibig ng aming buong puso, pag-iisip, kaluluwa at lakas. Hindi inibig ang aming kapwa gaya ng aming sarili. Inaamin namin ang aming kasamaan. Kami ay nararapat na nasa ilalim ng iyong sumpa at kahatulan. Pawiin mo po sana ang aming mga paglabag. Hugasan mo ang aming mga kasalanan. Patawarin at linisin mo kami sa lahat ng hindi matuwid. Bigyan mo kami ng awa. O Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Paggawad ng kapatawaran ng Diyos na matatagpuan sa mga awit 34, 15 hanggang 18. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang daigdigin, o Diyos ay digin, malamay ibigin, aming damdamin. Tayo po ay dumako sa tugunang pagbasa na matatagpuan sa Daniel 3, 1 hanggang 6 at 12 hanggang 18. Si Haring Nabukadnesar ay nagpagawa ng ribultong ginto, 70 talampakan ng taas at 9 naman ang lapad. Nang mayari, pinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura, Babylonia. Nang nasa harap na sila ng ribulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, inuutos sa lahat ng tao mula sa alimang bansa at wika.
Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay iahagis sa lumalagablab na pugon. Nagalit si Haring Nabukadnesar nang marinig ito at ipinatawag niya sina Shadrach, Meshach at Abednego. Inuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tignan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Tayo pong lahat, at kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak ng bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayay pinupuri ka. Itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa amin,
sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia. Alleluia. Pinupuri ka namin. Kalilipas lang ng 2020 and this is the first Sunday ng taong 2021. Binabati ko po kayo mula sa mga senior citizen na katulad ko hanggang sa mga maliliit na sangkol ng iglesia. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo. One God. There is only one Lord. There is only one Savior. There is only one name given by whom man is saved by His grace, saved by His grace, through faith in Him alone. Ang topic po ng ating pag-aaral ngayong umaga, standing by your faith. Kaya ba nating tayuan ang ating pananampalataya? Ito po yung sinabi kasi ni King Nebuchadnezzar. I see four men amidst the fire, ang sabi niya.
At sa Daniel 3:25, ang sabi ni Haring Nebuchadnezzar, sa English sa Tagalog kasi Nabucodonosor. And lo, he answered, I see four men loose walking in the midst of the fire, and they have no heart. And the form of the fourth is like the Son of God. This then is the story of Shadrach, Meshach, and Abednego, and the Son of God. Who was the fourth? Sino yung pang-apat in the burning fiery furnace with Shadrach, Meshach, and Abednego? Jesus? He was there na? Possible. Posible. Kasi sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. As sa John 1:14, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ito yung Christmas, di ba? Pinagdiwang natin. At next year, nagabi pa tayo para dito. And in 1 John 5:7, for there are three, ang sabi, that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Sa aralin natin sa Sunday School of Faith ngayong umaga, ay kinuwento na si Haring Nabucodonosor ay gumawa ng isang batas ng lahat sa kaniyang kaharian kasama ng mga bihag na Israelita ay maglilingkod at sasamba sa Diyos niya. At nagtayo siya ng isang mataas na gintong larawan, rebulto. Ang parusa sa lalabag sa batas niya ay ihahagis sa umaapoy na urno. Ngunit isinumbong ng mga Kaldeo na sina Shadrach, Meshach, at Abednego ay lumabag. Ipinatawag niya ang mga ito at tinanong kung mailigtas sila ng Diyos ang Diyos nila sa umaapoy na urno. Ang sagot nila sa Daniel 3:17. Una sabi, narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. At nagpatuloy sina Shadrach, Meshach at Abednego sa Daniel 3:18. Ngunit kung hindi, tandaan niyo ang sinabi, ngunit kung hindi niya kami iligtas at kami mamatay, ang sabi nila, talastasin mo, O Hari, na hindi kami mangaglilingkod sa iyong Diyos ni magsisisamba sa larawang ginto o rebulto na iyong itinayo. At sa sukatang ito, tayo masusubok ngayon. Matutularan ba natin ang pananampalataya ni Shadrach, Meshach, at Abednego? The pandemic started online meetings. And the meaning of these meetings evolved and now basically includes Sunday schools, Bible studies, and worship. Actually, it started simply. People in one place meeting via Zoom and the like until the group expanded to include people from other places in the Philippines and then from abroad through the internet. The question then arises of what to do with these activities that are international in nature. Do we have to stop these international
activities. The knee-jerk reaction is to say, of course not. But it entails something bigger than it looks. It may be easy and even convenient to have Bible studies, Sunday school lessons with participants from around the globe. But worshiping entails the establishment of a church. Worshiping entails the establishment of a church. The problem is what time the worship will be. All of us lives in different timelines, and ultimately some people will have to sacrifice. Sacrifice? Can this be done by a local church in the Philippines? Or is the question, should this be done? Imagine an international church by and of the Pasonid church. The Bible study, Sunday school, and the worship should be regularly held. Are we up to the challenge? The tabernacle of worship, the temple of worship, the internet. The tabernacle of worship is the internet. The internet? Wow! Worldwide na tayo. Worldwide na tayo. Magandang pakinggan. Pero pag tinitigan mo, mapapahinto ka. Because it entails something bigger than first glance. Di ba? It entails something bigger than first glance. The problem is that our faith does not blend with globalization, where people espouse other gods, but we say no other God. We say no other God. No other God. Walang iba. Isa lamang. Tanging isa. Mapaninindigan ba natin ito? Tulad ni na Shadrach, Meshach, at Abednego? Kahit ihagis sa umaapoy na urno, pugon. Sa umaapoy na pugon. At maalala mo, ang pinakamahirap na paulit-ulit na nilabag ng bayang Israel sa kanilang paglalagalag sa wilderness bago sila nakarating sa lupang pangako. Exodus 20, 3-5. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness. You shall not bow to them nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God. Kabaligtaran nito ang hiningi ng hari kina Shadrach, Meshach, at Abednego. Ang hiningi sa kanila, sumamba at yumukod sa gintong rebulto na ipinatayo niya ng hari. Tumanggi sila eh. Nakakita ito sa Daniel 3:18. Hindi kami mangaglilingkod, ang sabi nila, sa iyong mga Diyos, ni magsisasamba man sa larawang rebulto na iyong itinayo. Ang internet ay worldwide nga. Worldwide talaga yan. Subalit, maraming mga Diyos-Diyusan at larawang pinaglilingkuran at sinasamba sa mundo. Naglipanan na diyan ang mga Diyos nila. Ngunit para sa atin, iisa lamang ang Diyos. Kunin po natin ang buong kahulugan ng aralin sa ating Sunday School Faith ngayong umaga at sagutin natin ang katanungang, kaya mo bang
panindigan ang pananampalatayang iisa lang ang Diyos at walang iba. Matatayuan ba natin ang sumusunod? Exodus 24, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Sa Exodus 25, ito yung pinakamahirap. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Pagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapalibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi ng mga napupuot sa akin. At sa Leviticus 26:1, you shall make you no idols, nor graven image, neither rear you up a standing image, neither shall ye set up an image of stone in your land, to bow down unto it, for I am the Lord your God. Pero bakit? Ang sabi po sa awit 78:58, na nibugho itong Diyos sa kanila ay nagalit nang makita ang dambana ng larawang inukit. Ang tanong lang, ito, may kapangyarihan ba ang mga graven images? Buksan po natin sa Habakuk 2:18. Ayon kay Yahweh sa magitan ng propetang si Habakuk, ang sabi niya, ano ang kabuluhan ng isang Diyos-Diyusan? Matapos na hugisin ng lumilok sa kanya, isang larawang yari sa metal, tagapagturo ng kasinungalingan, sapagkat ang manlililok ay nagtitiwala sa sarili niyang likha, kailanman siya'y gumagawa ng Diyos-Diyusang di man lang makapagsalita. At sa 19, kahabag-habag ang nagsasabi sa isang rebultong kahoy, gumising ka! At sa yari sa bato at hindi makapagsalita, bumangon ka! Makapagtuturo ba ito? Nababalutan nga ito ng ginto at pilak, ngunit hindi humihinga. Ano ang mangyayari sa nananalig sa kanya? Tingnan po natin sa awit 135:15-18. Ang mga Diyos-Diyusan ng mga bansa ay pilak at ginto, nagawa sa mga kamay ng tao. Sila ay may bibig, ngunit hindi sila nangagsasalita. Mga mata ay meron sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila ay may mga tenga, ngunit hindi sila nakakarinig, at walang anumang hinga sa kanilang mga bibig. Silang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Ang lahat ng tumitiwala sa kanila. Pero anong sinabi rito? May bibig, pero pipi. May mata, hindi nakakakita. May tenga, hindi nakakarinig. Medyo pamilyar eh. Di ba? Ang bagay na yan. Ano ang gagawin ng Diyos sa kanila, sa kaniyang galit at panibuko? Makikita natin sa Ezekiel 6:1-7. Babasahin niyo muna first sa King James niyo, basahin sa English, then sa Mabuting Balita, pagkatapos po sa King James na Tagalog. Sinabi sa akin ni Yahweh,
humarap ka sa magbundok ng Israel. Dinggin ninyo ang pinasasabi ni Yahweh. Tutugisin ko kayo ng taga. Tutugisin ko kayo ng taga. Gigibayin ko ang inyong dambana sa mga burol. Gagawin kong pok ng lagi mga inyong mga altar. Gigibayin ko ang mga dambana ninyong sunugan ng insenso at papatayin ko kayo sa harap ng inyong Diyos-Diyusan. At sa Ezekiel 6:5-7, ang mga patay na Israelita ay ibubuntun ko sa harapan ng inyong mga Diyos-Diyusan. At ikakalat ko sa inyong mga altar ang buto ninyo, at saan man kayo magtayo ng bayan, ito'y gigibain ko. Wawasakin ko ang inyong mga dambana sa mataas na dako. Duduruin ko ang inyong mga Diyos-Diyusan. Ibabaksak ko, ang sabi, at ang inyong mga dambanang sunugan ng insenso, at ipatatapon, at ipagtatatapon ang inyong mga ginawa. Maraming mamamatay sa inyo, sa gayon makikilala ninyo ako si Yahweh. At ang sabi sa Ezekiel 5:9, di ba? Because of all your detestable idols, I will do to you what I have never done before and will never do again. At sa Ezekiel 5:14, Tagalog, ibubuhos ko sa inyo ang aking galit hanggang sa gumaan ang aking loob. Kung madama ninyo ang bigat ng aking parusa, makikilala ninyong akong si Yahweh ay marunong mapuot dahil sa matinding panibog. The time of worship turns out is not a problem. Kasi itong video ng worship, anytime naman, anywhere you can play it eh. In this domain that God created, the internet. Di ba? But declaring in internet worship, that there is only one true God, and all the others, Alpors, will be problematic. Let us ask Shadrach, Meshach, at Abednego, who told the king, di ba sinabi nila, hindi kami sa 3:18 ng Daniel, hindi kami mga glilingkod sa iyong Diyos, ni magsasamba sa larawang ginto na iyong itinayo. The last part of the sermon is me asking myself, sarili ko na tinatanong ko ito, is it time to establish an Oneida worldwide church? Let biblical verses be my guide. Matthew 10:32-33. Therefore, whoever compasses me before men, him I will also compass before my Father in heaven. But whoever denies me before men, him I will also deny before my Father in heaven. At sa Matthew 16:24-26, then Jesus said to his disciples, if any man desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? On March 28, 2021, the Pastor Galing and Sid Tandem Ministries will, I hope, start a new ministry. Titipas, Oneida, Universal Internet
Church. May God Almighty truly guide me in this decision that I have to make before March 28. Please pray with me sa bagay nito because I have to decide. Amen. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ikaw na magpapagpala at kumakalinga sa lahat sa amin. Tulutan mong matutunan namin to stand by our faith sa lahat ng sandali. Sa gitna ng nangyayari sa aming pandemic, O Ama, ikaw ang nakakalam na magaganap sa taong 2021. Pakapagpalain mo kami at ikaw ang sumubaybay at anuman ang iyong maging kapasyahan, ito ay aming tatanggapin sapagkat nananampalataya kami na ikaw ang tunay na Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Restoration comes.
Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, patuloy kaming sumasamba po sa iyo at sa bahagi nga, Ama, ng aming pagsambay, kami ay magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Papasalamat kami sa taong ito, sa unang linggo ng aming pagsamba. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala, sa patuloy na biyaya mo ipinagkakaloob sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Ama, hayaan mo na ang lahat ng bagay na amin tinatangkilik, mga pangyayari sa aming mga buhay, ang naisin mo, ito'y itaas po namin sa iyo na may pasasalamat. Panginoon, ang bawat isa na nagnanais na tumanggap ng basbas na ito ay malayang makalalapit at hayaan mo na patuloy po naming idalangin ang ilan na maaring nagdaos sila ng kaarawan, ang iba'y may anibersaryo ng kasal o ano pa mang mga pagpapasalamat na nais nilang ilapit po sa iyo. Panginoon, pagpalain mo po sila. Kaya nga ba, sa pagkakataong ito, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang basbas. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang muka sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang muka sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid at siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At di lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sambuong sanglibutan din naman. Kayo na sa ngayon nagsisising tapat na tunay sa inyong mga kasalanan na nasa kawaan at pag-ibig sa inyong kapwa, gumaganap na kusa sa pagbabagong buhay, umaalinsunod sa mga utos ng Diyos at tinutuntun mula ngayon hanggang sa hinaharap ang mga banal na landas, mangagsidulog kayo dito na taglay ang buhay ng pananampalataya at tanggapin ninyo itong hapunan ng Panginoon para sa inyong kaaliwan. Na magsiluhod kayo na may buong pagnanasa makamtam sa Diyos ang kapatawaran sa pangalan ni Kristong ating manunubos at tagapamagitan, at gawin ninyong may lubos na kapakumbabaan ang pagsusulit sa Diyos ng lahat ng mga nagawa ninyong kasalanan. Tayo po'y manalangin. O Diyos, na lubhang makapangyarihan, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, lumikha ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao. Kinikilala po namin at itinatangis ang madlang kasalanan na sa lahat ng oras ay aming nagagawa sa pag-iisip at sa pangusap laban sa dakila mong pangalan na siyang naghahatid sa makatwirang puot mo at pagkarimaring sa amin. Narito kami na lubos na pinagsisisihan at nagdadamdam ng labis sa mga nagawang di nararapat sa iyong paningin.
maawa ka po sa amin, o Amang mahabagin. Alang-alang sa iyong pinakaiibig na anak na aming Panginoong Heso Kristo. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang kalapastanganan at itulot ngayon hanggang sa hinaharap na kami makapaglingkod sa iyo ng buong pagtatapat sa tanging kararangal at kaluwalhati ng iyong pangalan. O mahabaging Panginoon, hindi kami nagnanasang dumulog sa iyong dulang sa pag-asa sa aming mga karapatan. Hindi nga, Panginoon, kundi dahil lamang sa panghahawak namin sa di malirip mong mga kaawaan. Kami ay hindi nga nararapat kahit mamulot ng mga mumo sa ilalim ng iyong dulang. Datapot ikaw, Panginoon. Ikaw rin nga ang talagang mauwiin ayon sa iyong katutubong taglay. Amen. Sabay-sabay po tayo. Mawain Diyos na walang hanggan, yaman sa Panginoon mo, ahayag ang mga puso ng lahat ng tao. Talastas mo ang lahat ng nasa namin at walang lihim na sa iyo'y nalilingid. Pakalinisin mo po ang mga pag-iisip ng aming mga puso ng apoy ng iyong Espiritu Santo upang magawa namin na sa iyo'y umiibig na tunay ay maluwalhati ang banal mong pangalan. Alang-alang kay Jesu Kristong aming tagapagligtas. Amen. Tayo po'y manalangin. Manamin sa kalangitan, dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig, ay pinagkaloob mo ang iyong bugto na anak na si Jesu Kristo upang siyang magtiis ng hirap sa kamatayan sa krus, sa pagtubos sa amin, na siya ang naghain ng kanyang sarili upang maging sakdal at sapat na kabayaran sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya rin ang nagtatag ng sakramentong ito at pinag-utos sa amin ng isang walang likas na pag-alaala sa kaniyang mahalagang kamatayan hanggang sa ikalawa niyang pagparito. Inulog po namin sa iyo, o Amang mahabagin, lingapin mo po kami at ipahintulos sa amin na kung matanggap na namin ang tinapay at alak na mga kalarawan ng kaniyang katawan at dugo ayon sa banal na likha ng iyong anak, ng aming tagapagligtas na si Jesu Kristo, sa pag-alaala sa kaniyang hirap at kamatayan, ay makapakinabang kami sa tunay na pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." At kayo niyo naman hinawakan ang saro pagkatapos maghapunan na sinasabi, "Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin." Mga pangyarihan Diyos, mangyaring pabalian ang dami ng alak na magagamit sa sakramento.
Kunin at kanin ninyo ang tinapay na ito, nakalarawan ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo na bayubay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating katubusan. Kunin at inimin ninyo ang saro na ito, nakalarawan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo sa ikapagpapatawad na ating mga kasalanan. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan niyo, malibam kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko silang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ang tunay na pagkain at ang aking dugo ang tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako ay sa Kanya. Tayo po ay manalangin. O Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, Ama ng aming Panginoon Hesukristo, dumalang ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao, kinikilala po namin ang inyong kabutihang pangkaama sa pagkakaloob ninyo ng inyong anak, ang Panginoong Hesukristo, na namatay sa krus sa pagtubos sa aming mga kasalanan. Sa mga sumandaling pong ito ay naalala po namin, O Panginoong Hesus, ang inyong walang hanggang pagpapakasakit alang-alang sa aming katubusan. Tulungan po ninyo na sa pag-alaala namin ito sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay na kalarawan ng inyong katawan at pag-inom ng saro na kalarawan ng inyong dugo ay lalong mapagtibay at magpalakas ng aming pananampalataya upang mamuhay kami na may kabanalan at makapagbigay kaluwalhatian sa inyong banal na pangalan. Tayo pong lahat, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan, mabuting kalooban sa mga tao. O Panginoong Diyos, o si Kristo, ang magdala ng Diyos, na inalis mo ang mga kasalanan ng sanlibutan, mahabagkas sa amin. Ikaw na nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama, mabagkas sa amin. Kristo na kaisa ng Espiritu Santo, o ikaw nga ang kataas-taasan sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Ang hindi matingkalang pag-ibig ng Diyos na sumasaibabaw ng lahat ng pag-iisip ay siya nawang manahan sa ating mga puso sa pamamagitan ni Jesucristo ang ating Panginoon at ang pagkapalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ang siya nawang mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailanman. Amen. And give you peace, Lord, let peace
Ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw ng pamayanan at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo, na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Para po sa ating mga pagbabalita sa umagang ito, January 3, 2021, sa ating pong Sunday Worship Service, ang nagbigay po ng mensahe, Reverend Gamaliel Filio, tanging awit sa pangunguna po ng TUC Choir, praise and worship sa pangunguna ni Brother Erin Lantan, hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Incabo, narration leader, Brother Genesis Nieva, at video editor, Brother Nuri Ordonez. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting sa January 7, 2021 sa ganap po ng 7:30 ng gabi, ang magbibigay po ng mensahe, Sister Nika Lantan, testimony, Sister Lorna Balona, praise and worship sa pangunguna po ng ating TUC Praise and Worship Team, hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Incabo, at video editor, Brother Joshua Talampas. Makikita rin po natin sa ating mga screens ang mga magiging speakers pa po ng ating midweek service for the month of January. Sa January 14 po, Assistant Pastor Jojo Filio. January 21 naman po, Assistant Pastor Joey Talampas. At sa January 28, Assistant Pastor Ed Bay. Para naman po sa ating Sunday Worship Service sa January 10, 2021 sa ganap po na 9 ng umaga, ang magbibigay po ng mensahe, Reverend Fermin Lantan, tanging awit ang inyo pong lingkod, praise and worship sa pangunguna ni Sister Aya Marzol, hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Incabo, narration leader, Sister Pearl Katahan, at video editor, Brother Nuri Ordonez. Paalala naman po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ikapu ay maaari nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179065. Ang account name po ay Tipas Unida Church. Pwede rin po natin itong i-transfer via GCash. Ang GCash number po ay 0917-531-2614 at ang account name ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para ma-record. Ang atin din pong mga ikapu ay maaaring ibigay ng cash, iabot sa tahanan ng kapatid na Dr. Nep Ordonez, laki pa ng pangalan, petsa at halaga. Makikita rin po natin ang schedule ng atin pong Bible reading and reflection para sa linggong ito. Tayo po ay pagpatuloy na makiisa at magsama-sama sa atin pong pananalangin araw-araw. Ito po ay sa ganap na 9 ng umaga, 3 ng hapon at 9 ng gabi. Narito naman po ang mga magdiriwang ng kanilang kaarawan para sa linggong ito. January 4, Sister Norma Ocol, at January 8, Brother Amante Moral.